Sa isang tahimik na kalye sa bayan ng San Rafael, may isang lumang bahay na palaging pinag-uusapan ng mga tao. Ang bahay ay matagal nang walang nakatira at marami nang naniniwala na ito ay may taglay na misteryoso. Si Marco, isang batang mapangahas, ay palaging naku-curious tungkol sa bahay na iyon. Isang hapon, nang maglakas loob siyang pumasok sa bahay, natuklasan niya ang isang lumang diary sa ilalim ng nakatumbang mesa. Ang diary ay pagmamay-ari ng isang batang babae na nagngangalang Clara na dati palang nakatira doon. Sa diary, sinulat ni Clara ang mga masasayang alaala ng kanyang pamilya at ang mga hamon na kanilang kinaharap nang mawala ang kanilang ama sa digmaan. Nabighani si Marco sa kwento ni Clara. Sa bawat pahina, nadama niya ang init ng pagmamahal ng pamilya ni Clara kahit sa gitna ng kahirapan. Nalaman niya rin na ang bahay ay minsang puno ng tawanan, pagmamahal at pag-asa. Nang ibahagi ni Marco ang kanyang natuklasan sa kanyang mga kaibigan, nagsimula silang tumulong sa pag-aayos ng lumang bahay. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nilang nabuhay muli ang ganda ng bahay. Sa huli, ang misteryosong bahay ay naging isang lugar kung saan nagtitipon ang mga bata para maglaro at mag-aral. Naging inspirasyon din ito sa buong komunidad na pahalagahan at ingatan ang kanilang mga lumang tahanan at ala-ala. Aral sa kwento, una, ang bawat lugar, kahit gaano pa ito kalumang tingnan, ay may taglay na kwento at alaala na dapat pahalagahan. Pangalawa, ang pagtuklas at pagpapahalaga sa kasaysayan ay nagbibigay daan sa pagpapahalaga sa ating kultura at pamayanan. Pangatlo, ang pagpabahagi at pagtutulungan ay nagdudulot ng bagong buhay at pag-asa sa mga bagay na tila nakalimutan na. Pang-apat, ang pagmamahal at alaala ng pamilya ay mananatiling buhay sa ating mga puso gaano man katagal ang panahon. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang misteryosong bahay sa kabilang kalye. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo. God bless!